Mga kapatid, magandang tanghali po sa inyong lahat at narito na naman po ako at muling magbabalik upang may panibagong mensahe na ibabahagi sa inyo. Yan. At ang topic natin ngayon ay ano nga ba ang dahilan bakit may mga taong naiinis sa inyo? Yan. Ano nga bang mga dahilan ng mga taong ito, kasi hindi naman ito maiinis sa iyo kung walang dahilan. Ayan. Tignan mo yung mga taong walang inis sa kanilang kapwa, walang pakialam yan. Kasi kung naiinis sa iyo yan ay talagang ano yan, matinding inggit yan sa iyo o insecurities. Yan. Pakatay ng tatlo. Tapos pili tayo ng 13 mga kapatid. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Bakit nga ba ano nga ba ang dahilan bakit naiinis yung may mga taong naiinis sa iyo? Dahil ikaw ay magaling sa trabaho, ikaw ay professional, maaring ikaw ay magaling, tapat sa iyong tungkulin, maganda ang iyong mga performance sa trabaho, kaya minsan kinaiinisan ka ng mga taong ayaw na ayaw sa iyo. Ayan. At ayaw na ayaw yung kasi magaling ka dito sa anumang uri ng trabaho, sa pagluluto, sa anumang uri ng sa paggawa ng kuryente, sa paggawa ng makina, sa pagdadrive, sa magaling ka dito mga kapatid. Yan. Sa pagmamaneho ng mga kotse, kung anong sasakyan, magaling ka dito. At ikaw dito ay kainisan dahil mayroon ditong nakikita kung yung amo nila ay may tiwala, yung amo ninyo ay may tiwala sa inyo, kaya may mga katrabaho kayong naiinis sa inyo dito. Yan, dahil yung atensyon ng iyong amo ay nakukuha mo dahil sa iyong kagalingan. Yan. Preservance. Ang nakikita ko dito, kaya bakit naiinis ang mga tao sa iyo, dahil ikaw dito ay magaling sa trabaho, ikaw ay madali mong matapos ang iyong mga gawain nang wala man lang kahirap-hirap. Kunyari, natapos mo agad yung isang trabaho na yun, hahakbang ka na naman ng panibagong trabaho. Ay yung mga kasamahan mong nagtatrabaho ay minsan mahina ang skills nila o mahina ang kanilang talento sa kanilang posisyon, kung ano man ang trabaho ng mga yan. Kaya naiinggit sa inyo o naiinis itong mga tao sa inyo. Bakit ikaw ay magaling sa anumang uri ng trabaho, kaya ikaw ay kinaiinisan ng mga ito. Yan. May mga tao dito na kunyari wala silang pakialam sa iyo. Kunyari itsapwera lang sila sa mga pinagagawa mo, hindi ka pinapansin o kung ano man. Deep inside mga kapatid, sila ay naiinis sa inyo dito. At kumbaga may insecurity silang na sa iyo, na nakikitaan ka kaya kinaiinggitan o may mga taong naiinis sa inyo. Yan. Kaya kunyari wala silang pakialam, parang wala lang, pero deep inside ay naiinis sila sa inyo. Dahil siguro magaling ka, marunong kang mag-handle ng isang trabaho, posisyon, kaya ikaw ay kinaiinisan ng mga taong ito. Yan. Lost. Itong mga naiinis sa inyo mga kapatid, yan ang dahilan bakit sila mga kapatid, ba't sila naiinis sa iyo? Dahil kahit anong paninira nila sa inyo, kahit anong ginagawa na hindi maganda sa iyo, ginawa na nila lahat-lahat ng paninira para iwasan ka ng tao. Ikaw ay magalit sa iyo, ang mga tao sa iyong paligid o mga kaibigan mo, kamag-anak mo, pamilya mo magalit sa iyo. Naiinis sila sa iyo kahit anong mga paninira nila sa iyo ay hindi sila nagtatagumpay. Yan, dahil hindi mo sila pinapansin sa mga pinagagawa nila. Kaya naiinis sila at sila ay nagiging
parang dinadown nila ang dinadown na nila ang kanilang sarili, imbis na ikaw ang madadown dito. Sa kanila napunta itong pagdadown na ito dahil hindi sila nagtatagumpay sa mga paninira at ginagawa nila sa iyo. Yan, lagi silang bigo. Yan, kaya naiinis sila. Minsan nga pag may nakikita ka ng mga taong may galit sa'yo, minsan high blood, minsan para ma-high blood, pinipigilan lang nila ang kanilang galit sa iyo, na kunyari hindi nila pinapahalata yung kanilang galit sa iyo. Kaya may ibang tao diyan na pag ikaw ay nakikita o dumadaan, umiiwas. Yan yung mga taong may lihim na naiinis at nagagalit sa inyo. Yan. Yan, may mga may mga naiinis din sa iyo dito na mina-manifest nila na ikaw ay madisgrasya, ma-accident, ikaw ay siguro sa trabaho mo ikaw ay madisgrasya, pero wag naman sana mangyari ito. At kung sino man ang nagmanifest nito sa inyo ay hinihiling ko at dinadalangin ko na sa kanila tatama itong kasamaan na ginagawa nila. Kahit isipin po natin mga kapatid, yan, kahit isipin natin o isipin natin na ganito ang mangyari sa isang tao, nangyayari ito mga kapatid, lalo na pag ito ay sinasabi natin, dahil mas makapangyarihan ng ating salita, kaya ito ay nagkakatotoo. Yan, kaya kung sino ito yung mga pinapanalangin ng taong naiinis sa inyo, lalong-lalo na sa trabaho, na sana maaksidente yung tao na yan, hindi na makapasok, wala nang magaling dito sa ating trabaho, wala nang pagkakatiwalaan ng ating amo o supervisor. Yun ang gusto nila, kasi masyado ka magaling dito. Kaya sa mga taong bumabiyahe dyan o kung saan man, dapat pinapanalangin ko kayo na kayo ay mag-ingat saan man kayo naroroon. At bago kayo umalis ng bahay ay manalangin kayo na bigyan kayo ng proteksyon o bigyan kayo ng proteksyon, at maging na rin kayo, maging ligtas kayo sa anumang uri ng kapahamakan, panganib, disgrasya o anumang makakasalubong ninyo sa daan. Yan. Gain. Ito. Tingin ng kaya naiinis ang mga tao sa inyo dahil alam nila yung kahirapan na ginagawa mo ngayon ay magbubunga, maaring aasenso ka dito. Ito ang may mga tao talagang nagagalit o naiinis sa inyo dahil ayaw nilang umasenso ka at magbunga ang lahat ng pinaghirapan mo. Ayan. Yan. Kung may mga plano ka dito, kaya kunya may mga plano ka sa buhay, wag na wag po ninyong ipapaalam sa mga taong hindi mapagkakatiwalaan, dahil ito po ay nauudlot, lalo na sa mga taong hindi natutuwa sa iyong tagumpay. Dapat kung may gagawin kayo sa inyong sarili ay dapat ikip lang ninyo. Yan, gulatin ninyo sila mga kapatid, gulatin ninyo, magugulat na lang ang mga yan bakit nag-improve ang iyong buhay. Yan. Kasi sa panahon ngayon mga kapatid, pag sinabi mo ang iyong sikreto o kung ano ang iyong mga ginagawa na ayaw ng mga tao na makita kang umunlad, hinaharang nila yan mga kapatid. Ginagawa nila ng paraan yan para hindi ka umangat. Minsan yung iba sinisiraan, hinahadlangan nila, kaya yung mga plano mo sa buhay ay hindi natutuloy. Yan ang tinatawag na evil eye o mga tinatawag na curse. Yan. Preservation, o maaring may mga nakikita ako dito na mas lalong maiinis ang mga taong may nakikitang nakapagpundar ka. Naiinis yung mga yan na nakabili ka ng kotse, nakabili ka ng bahay, lupa, o kung ano-ano man na mga naipundar mo. Kaya mas lalong kinakainisan ka ng mga taong ito. Ayaw nilang sasakay ka sa 4 na gulong. Kung kayo ay nakapagpundar ng ganito, ayaw na ayaw. Kasi yung mga naiinis na ito yung mga taong hindi nagtagumpay sa buhay. Yan. Yan, natural disaster. Itong gusto ng mga tao na naiinis sa iyo, na gusto kang pabagsakin talaga. Ang lahat ng pinaghirapan mo masira, mawala, at ito ay mawalan ng saysay ang iyong pinaghirapan. Ito ang gustong-gusto ng mga taong maiinis sa iyo. Yan, pero deep inside mga kapatid, hindi ito basta-basta masisira o dahil ito ang plano ng ating Panginoon sa inyo. Kung ano man ang mga bagay na na-receive ninyo, magpasalamat kayo, i-share ninyo sa mga taong nangangailangan ang inyong mga dahil yan ang pera na yan dito sa ay di natin madadala yan. Kung gusto niyo mag-share, tumulong sa ating kapwa o tumulong sa mga taong nangangailangan, mas malaki po ang gantimpala na ninyo, ma-receive ninyo. Ayan mga kapatid, ako
pag mayroon akong pera at may mga taong nais kong tulungan at ano ay nagbibigay din naman ako mga kapatid. Nagbibigay din naman ako. Ayan, pero kung wala pasensya kasi may mga pangangailangan din akong dapat bilhin. Yan, kasi may mga may mga pangangailangan din akong may mga material din. Kaya pag mayroon akong sobra ay binabahagi ko rin. Yan sa aking pinaghirapan. Yan, itong natural disaster na ito ay gustong-gusto ka nitong masira o bumagsak ang iyong mapabagsak kanila. Ito yung gustong-gusto nila. Yan. Gusto nilang matrap ka, gusto nilang diyan ka lang sa sitwasyon mo, hindi ka angat, di ka uusad. Yan ang gusto ng mga taong naiinis sa iyo. Matrap ka sa isang sitwasyon na hanggang plano ka lang na wala naman sa gawa. Yan yung dapat kung magpaplano ka, planuhin mo mga kapatid ng na may kilos ay nga tinatawag na sa Diyos ang awa, na sa tao ang gawa. Pag ginawa mo ang best ay talagang pagpapalain ka. Huwag kang magpapaapekto sa mga taong naiinis sa inyo na ikaw ay matrap sa isang sitwasyon. Yan. Itong daydream mo o mga pinapangarap mo, kung kikilusan mo ito, yan, ay maaaring magtatagumpay ka sa buhay. Wag kang magpapaapekto sa mga taong walang bilib sa iyo. Ipakita mo sa kanila, patunayan mo na ipakita mo sa kanila na hindi lang diyan, hanggang diyan ang kaya mo. Ipakita mo sa kanila na may mapapatunayan ka sa kanila. Yung mga pangarap mo ay matutupad ito. May mga nakikita na ako ditong yumaman na dahil sa kanilang pagsisikap. Yan yung mga dating inalipusta, nagalit yung mga tao sa kanila. Yun, nagsikap yung mga taong yan para umangat sa buhay. Kaya yung mga taong hanggang lang din, nangyari sa kanila hanggang diyan pa rin sila dahil hindi sila marunong magbanat ng buto, hanggang sa paninira pa rin. Ayan. Darating ang araw pag napatunayan mo itong lahat sa kanila, yung mga taong naiinis sa inyo, ay hihingi ito ng tawad, yung mga taong gumagawa sa inyo o kaya naiinis sa inyo. Yan. Kasi pag naiinis ka sa isang tao mga kapatid, kung naiinis ka sa isang tao, lalong-lalo na sa mga kaaway mo, hindi ka magiging masaya. Kasi pag nakikita mo yung kaaway mo, nababad trip ka eh. Yan, hayaan mo yung mga yan kasi yan yung mga tao. Hayaan mo yung mga, kasi pag puro galit, puro inis ang pinapairal natin sa ating kapwa, hindi tayo magiging masaya mga kapatid. Yan, ang galit natin, kontrolin natin ang galit at emosyon dahil pag yan ay pinakawalan mo ang galit at emosyon natin, maaring hahantong yan sa kaguluhan. Yung mga taong naiinis, ang mga taong naiinis sa iyo ay yan yung mga gumagawa ng gulo. Yan, gagawan ka ng para ikaw ay para ikaw dito ay mapasama. Yan. Itong last indulgement. Yan. Ito mga kapatid, may nagbayad dito na para sirain ka sa mga tao. Yan, binayaran. Yan may isang taong naiinis sa inyo na binayaran ng isang taong ito upang ikaw ay sirain ang iyong pangalan, ang iyong dignidad, ang iyong pagkatao, para mapabagsak ka o makulong ka kung ano man ang ginawa ng mga taong ito sa iyo, pero hindi ito tinanggap ng taong sinuhulan niya, binayaran niya. Dahil alam niyang hindi totoo yung mga paratang nila sa inyo. Yan, hindi totoo. Dahil alam ng taong sinuhulan nito na wala siyang kasalanan o anuman. Yan. Kaya binigyan ito ng malaking pera o baka ito ipakulong, ikaw ay sirain, ikaw ay gawan ng kung ano-anong hindi maganda mga kapatid. Sa totoo lang mga kapatid, ang pera kasi minsan mga kapatid, pag yan ay tinanggap mo bilang suhol, darating ang araw ikaw ang ipapahamak ng nagsuhol na yan. Hindi basta-basta mga kapatid. Ikakanta ngayon pagdating ng araw, masisira ang trabaho mo. Kaya dapat kung ano ang trabaho na meron kayo, huwag kayong magpapadala sa pera. Yan. Ang pera pwedeng kitain yan, pero ang dignidad mo pag yan ay ikay nabukod yan sa ganyan ay masisira ka. Yan. Yan ang katotohanan dyan mga kapatid. Ito maging aral ito sa inyo. Yung mga taong naiinis at mga hindi natutuwa pag ikaw ay nakikita, iwasan ninyo yung mga taong yan. Yan yung mga taong utak talangka ang pinapairal.
Yan ang mga taong hindi nagiging masaya. Pag ikaw ay patuloy na sumasama dyan at patuloy kang sasama sa mga ganyang tao na hindi gumagawa ng maganda, mahahawa ka dyan mga kapatid. Magiging miserable din ang buhay mo tulad nila. Maging positibo ka dapat, huwag kang sasama sa mga taong negatibo. Dahil ang mga negatibo na yan, yan ang magtutulak sa iyo sa hindi magandang kinabukasan yung pagiging negatibo. Lalo na pag ikaw ay sumasama dyan sa mga kaibigan, sa mga kakilala mong puro kasamaan at katarantaduhan ang yan mga kapatid, mahilig din ako sumasama sa mga ganyan dati, pero ngayon nung naging manggagamot ako, nung naging tarot card reader ako, na na mali pala ang pinagagagawa ng mga ganyan. Yan, nagsariling aral ako, sa pagtatarot, nagsasariling aral ako sa mga orasyon, sa mga sa herbal, sa mga ritual. Yan yung mga mga kapatid, yan yung mga pinag-aaralan ko ngayon para kahit papaano ay makatulong ako sa pamamagitan sa mga taong mga kapatid, sa mga taong kailangan ng aking tulong at mga naniniwala sa akin. Ayan mga kapatid, at hanggang dito na lang, at God bless us all. Ingat po tayo palagi.